Ang oil spill ay biglang nagpahinto sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisda noong nagsimula noong July 26, nung ideklara noong 25 na bawal mangisda, bawal kumain ng isda, hinto sila kaagad. Alam namin matagal nang umiiral yung ipaihi na tinatawag. O ngayon, lumitaw na yon dahil magugulat ka, isang period, 3. First time sa kasaysayan ng Pilipinas ang ganon. Hindi man nila ginusto yun, pero kami naman mga mangingisda ay talagang nagdudusa. So yung magulang ko, si tatay ko, doon namin natutunan yung mga pangawil namin, pangingisda. Yung mga nakakaraan taon lang, itong mga 2018 to 2023. Maganda talaga hulihan na yung nakakaraan, nakakabinta kami na 4,000, 6,000 sa mga panghuhuli namin. So ngayon, nagkaroon ng yung July na pagkakalubog ni Terranova, nagkaroon na retail sa amin. Then sumunod si Bagyong Harina. Ito na, lubog. Pagkatapos ito na si Terranova. Kaya about naman sa hulihan, ang laking diferensya talaga. Ay ngayon, di mo na makatikim ka ng masarap na ulam eh. Ating spot siguro mga 30 minutes siguro nandun na tayo. Medyo malayo-layo rin takbuhin, no? Siguro mga nasa 4 to 3 miles layo ni Terranova. Kasi talagang inabot lang talaga ng malakas na alon yan. Akala mo ba yung alon na talagang yung hindi natin sukat, akalain na dumating sa atin yung araw na yun. Talagang napakalakas, talagang pinilit din nila kasi nga barko naman kami. Wala na mawawala ko itatry. Yung nangyari nga na yun, pagdating sa corridor, yun yata yung nakakain yung ilis, nakakain ng tali yung ilis nila. Kaya nag-single engine. Kaya ginawa na lang ng kapitan, sobrang lakas talaga, ibinalik ngayon. Siguro hanggang di na siguro kinaya. Pumasok siguro yung tubig sa loob ng barko, kaya siguro lumubog. So ang isda rin dyan naman, ang problema nga lang kasi, minsan nakakahuli ka nga. Hindi katulad nung hindi pa nalulubog si Terranova, ang presyo kasi ng isda ay maganda. Katulad niya yung salay-salay, umaabot siya ng 240, 260 ang pakyawan. Biruin mo yung salay-salay, mabibinta mo na lang na 150. Ay, di alaka ng diferensya, di ba? So, yung alubaybay, napapakaw sa amin na 150, ngayon 70-50 na lang. Ay, paano kung uhuli ka ng 3 kilo, 5 kilo, di magkano lang yun? Kaya kulang na kulang pa rin, kaya sa loob na isang araw talagang 3 beses, 2 beses ako lumalabas. Dahil nung nagkaroon ng oil spill, nag-stop naman ang paglaot, binawal. Dahil nga sa yung ng mga isda nga daw hindi pwede dahil sa ng langis. Kaya siyempre, walang laot, walang kita. So yan, kita nyo naman, walang mahuli kanina sa gilid. So ito, mga iba nating kasama. Ito, nasa laot yan, dito naman nagtsatsaga. Kaya talagang hirap din. Kaya nyo, layo na yan, di ba? Sasagwan na mo, magpapakasakali ka, makahuli ka lang. Ano tawag yan? Kawil, kung tawagin. Ito, titignan natin kung mayroon pang bisugo rito sa area na to. So, ito tingnan niya. So, kita nyo, mga gastusin lang namin. Yung hipon lang na to, magkano na isang guhit nito? 70 pesos na. Yung hipon na ganito. Pagkatapos, wala ka mahuhuli.
Aroy, Diyos ko po. So 70 pesos na to, 1 kilo kalahati na nabigas. Ay pagsaparalan lang para so yung may kumagat. Tignan natin kung ano yung kumagat na to. Tignan nyo, nasa laot na tayo pero ang humahagat na isda yan oh. Wow. Ayun, bisugo. Kita nyo naman oh. Try ulit, try. So ako napapasalamat din ako na mayroon pang bisugo oh. Sus, thank you. Sana manumbalik na itong mga isda na to. Kita nyo naman ang pamain, mas mahal pa sa hinuhuli. No? Tignan nyo, ayan o. Pag ganyan hinuhuli na ko po, hindi pa tayo makakabuhay sa pamilya niyan. Ganyang kalalaki. Marami pong tao na natatakot na kumain ng isda dahil daw po, baka daw po may lasang langis, may lasang gas. Kaya po yung mga natitinda ko po minsan, naiuwi ko na lang po. Ano ko po kasi sa kanila, suggestion ko po kasi sa kanila na kami po muna ang unang kumakain bago ko po ilako yung isda. Ayun po ang inaano ko sa kanila, wala naman pong lasa. So far, wala pa akong narinig na direct na epekto sa tao, no? Nung time na nagkaroon ng oil spill. Pinaka-visible na epekto niya sa organism is kapag dumikit siya sa katawan, no? Nung isda or sa gills. So, hindi siya makakahinga. Kasi obstructed na siya ng oil na pumasok doon sa mga hasang nila. At sa tao, kapag dumikit din sa kamay mo, may allergic reaction ka, so, hindi rin maganda sa health. At kung naaamoy mo siya, makaka-apekto sa lungs mo, makaka-apekto sa paghinga mo. So, merong ang BFAR natin, meron silang visual test. Kung merong oil yung isda. Kung merong amoy, merong oil ba na nakadikit sa kanya, ganyan. Pero ang hindi nakikita ng mata, pwede rin kasing molecularly ay nasa muscle na siya ng mga marine organism. So yun, even though visually wala ng oil, pero nakadikit na pala siya doon sa tissue ng mga organismo natin. So yun yung mga pwedeng pag-aralan. Pagka narilisan mo ng permit yan, automatic aalis yan. Kasi pagka binigyan mo ng permit yan na umalis at hindi siya umalis, tinatawag nila na demurahe. Sila pa ang magbabayad sa dideliveran nila. Para sa akin talaga, ang number 1 ko sinisisi dyan is Coast Guard. Kasi kung di talaga nila pinayagan na bigyan ng permit yan na bumiyahe, hindi bibiyahe yan. Kasi sila ang batas sa dagat eh. Sila ang masusunod, ganon. Sir, good evening po. Panyak lang po ng letter. Ay, sir, good evening. Bali kami po yung sa University of Makati po. Sir, papalo up lang po sana namin letter, sir. Yung sinasabi niyong patulo, sa gabi yan. Sa gabi, sumasalakay yung mga yan. Sinasabi yung mga aswang. So, iyan naman na hindi natin kayang pigilan yung mga yan. Kasi iyan, may mga kapit kasi yan. Yun din po kasi ang ano ng mga maritime na yung mga barko daw po na yan nagpapatulo o nagpapaihi ng mga diesel o langis na hindi dapat. Kasi po kumbaga sa ano parang wala pong buwis sila na inaano sa gobyerno. Kumbaga po, parang nilalagay po nila sa container yung mga kargamento nila. Tapos yung kukuha po na barko nila na maliliit, yun naman po magdi-distribute sa mga nagtitinda po ng mga diesel, kung ano man po mga
pinaka ano niya, buya na lang para hindi siya ano, kasi pagka walang buya yun, hindi makikita. Kaya nilagyan ng buya. Wala po drum yun o ano eh. Kaya mamaya makikita natin yun. Yung dilaw na tagbot na yan. Ito yung nananak mo pala. Maganda sana medyo mauna tayo. Baka mamaya may coast guard ay masita tayo. So yung kasagsagan ng oil spill talagang hindi sila pipili magpadikit sa barko dahil nga siyempre inaano rin yung mga kapakanan ng mga mangingisda. Sinisave din sila dahil nga siyempre nagkalat yung mga ibang langis. Kaya diingatan din. Siyempre kung makakahuli sila ng isda doon, baka mamaya maapektuhan, makaano pa sila ng mga tao. Pero palagay ko baka ito na yun. Yan yung buya na yan. Kasi nirurumbo ng tagbot ay. Nirurumbo ng tagbot. Mahirap kasi baka mamaya kung ano yung pakay natin ay. Wala naman tayo pakay na masama. Di ba? Marami ring nagbibigay tulong din at hindi lang sa barangay, marami din. Kaya yung mga mangingisda dito sa amin, hindi naman sila na wala ng hanap buhay, nabigyan naman sila. Marami naman tumulong. Awa naman ng Diyos, lahat ng mga ahensya ng gobyerno, nabiyayaan naman sila. Ngayon, nag-declare nga sila, nagbibigay nga raw si President. Awa ng Diyos, hanggang ngayon wala mang binigay sa amin. Kaya bawat tanungin mo ang mangingisda, kung minatanggap kami is wala talaga. Yan talaga yung buhay magdaragat. Minsan meron, minsan wala. Kaya kailangan talaga tiyaga-tiyaga rin. Pagka dumawi yung isda, kailangan samantalahin mo na kasi di natin alam yung darating na araw kung meron pa baga tayong uhulin o wala na. So, yun lang. Pagka talaga ilang piraso lang, minsan niya pinamibigay ko na lang sa mga bata. Talagang ganun talaga buhay magdaragat. Talagang dinadanas mo rin talaga yung walang mahuli. Minsan zero talaga. Pero ngayon ko lang na-realize to gantong oil spill na to. Kasi talagang hirap talaga pala. Ang hirap. Buti nga yung oil spill na yun, hindi pa pumunta talaga rito sa pangpang namin sa ibang lugar pa. Kung pumunta rito, hindi lalo na siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng hanap buhay. Kaya nga sabi ko nga, bilang matagal na rin akong nagdaragat, kaya kailangan alam mo lahat. Hindi lang yung pangangawil, meron kang lambat na pangalimasag, meron kang lambat na pang-isda, meron kang paanod, lahat yan dapat alam mo. Kaya lahat ng mga diskarte talaga sa dagat talagang ginagawa namin para makasurvive lang sa pamilya.